Thank you so much, Patricia and Michelle, for such a beautiful and inspiring rendition of that song. Its message pierces through my heart. Wala tayong gaanong impormasyon at walang gaanong sinasabi ang banal na kasulatan tungkol dito sa ruta na ito, sa daan na ito, na tinatawag na Emmaus o Road to Emmaus. Ang alam lang natin ito'y mga 7 milya ang layo mula sa Jerusalem. Ang bayan ng Emmaus ay hinango mula sa pangalan ng isang hot springs doon sa lugar. Sa spiritual na kahulugan, ang salitang Emmaus ay may ibig sabihin na an earnest longing. Isang taimtim na paghahangad. Doon sa mahaba na daan na yon, mayroong 2 taong naglalakad ng hapon na yon mula sa Jerusalem. Pagkatapos nilang mabalitaan na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Ating masusumpungan later on, itong 2 lalaking ito ay mga disipulo at ang isa sa kanila ay nagngangalang Cleopas. Habang sila ay nagkukwentuhan, habang naglalakbay, may isang lalaking nakisali sa kanilang usapan along the road. At yung pagsama na yon, pagsali ng lalaki na yon, ay siyang magiging dahilan para maging tunay na makabuluhan ang kanilang karanasan ng hapong yon na paglalakbay. Ayon kay Lucas, habang sila'y naglalakad sa daan patungong Emmaus, biglang lumapit si Jesus at sumama, nakilakad sa kanila, nakipaglakbay sa kanila. At sa isang mahinahon na salita, tinanong nila, ano ba itong pinag-uusapan nyo? Sabi niya. Sumagot naman si Cleopas at sinabi niya, ikaw lang yata ang tao na narito sa Jerusalem na hindi nakakaalam ng nangyayari ngayong mga araw na ito. Tungkol kay Jesus ng Nazareth, isang propeta, isang makapangyarihan sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Hinatulan siya ng mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan na mamatay sa krus at siya ay ipinako. Halataan na yung pagkukwento ni Cleopas ng ganun ay merong pinaghuhugutang sakit, hinagpis, na sa kanyang isipan pa ang malungkot na karanasan ng nakaraang Biyernes. Hindi pa niya nalalagpasan yung ganong damdamin, hindi pa siya makamove on. Medyo palubog na yung araw ng mga sandaling yon. Hindi nila napansin na dumidilim na pala. At hindi rin nila napansin na yung kausap nila ay si Jesus mismo. Makikita sa mukha ng 2 lalaki ang malungkot dahil sa mga nangyari nito mga nakaraang araw. At kapansin-pansin din na tila
Sa umpisa ay hindi pa naniniwala itong dalawa na si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. Nung marinig ni Jesus yung kanilang istorya, sumagot siya, "O foolish ones, mga hangal at napakababaw ng puso para maniwala." Parang ang sinasabi niya, parang wala namang sense ang pinag-uusapan niyo. Sapagkat mayroong alinlangan, may misgivings sa puso itong dalawang lalaki. Mga kapatid, ang mga tagasunod ng Diyos na mayroong kawalang tiwala ay maililigaw lamang ng kanilang sariling kalituhan o ng kanilang alinlangan. At hindi nila makikilala ang presensya ng nabuhay na Jesus sa kanilang buhay. Nang papalapit na sila sa Emmaus, ilang hakbang na lapang malapit na sa bahay ng lalaki, inanyayahan si Jesus ng dalawang lalaki na sumama sa kanila at doon na muna magpalipas ng gabi. Na tinanggap naman ni Jesus. Siya ang nag-lead ng panalangin, ng hapunan, nagpira-piraso ng tinapay sa hapag. At yun ay sapat na para finally ma-realize nung dalawa kung sino siya. Sabi ng dalawa, hindi ba yung puso natin ay parang nagliliwanag, lumuluwag habang tayo nakikipag-usap sa kanya sa daan? At habang kanyang binuksan ang banal na kasulatan sa ating harapan? Masyadong nakalublob yung dalawang lalaki sa kanilang pagdadalamhati, sa kanilang pait na nararamdaman. Kaya hindi nila nakilala at napansin ang presensya ng nabuhay na Jesus. Mga kapatid, totoo rin yan sa atin. Na madalas o minsan, we too get bothered and absorbed by the affairs of our life. At na-overlook natin, hindi natin napapansin ang presensya ni Jesus sa ating buhay. Habang tayo ay naglalakbay sa buhay na ito. Lalo sa mga panahong ito, we are so absorbed by our anxiety in the face of the pandemic. We are so absorbed by how we can protect ourselves from the virus that we no longer realize the presence of our own God in our midst. How is it with you and me? Batid ba natin talaga ang tunay na kasiyahang hatid ng muling pagkabuhay? Tayo ba talaga ay kumbinsido na si Jesus ang Kristo na buhay na Panginoon? Maaring narito tayo ngayon, nagsasama-sama, nananambahan, and yet, deep within our hearts, there is really no Easter joy. And Jesus is no less than an ordinary stranger to us. At kung totoo yan, ang ating buhay
At ang ating mga ginagawa is nothing but empty ceremonialism. Mababaw na pananalig, walang kahulugan, at hindi nagbibigay ng pag-asang pakikipagtagpo sa ating buhay na Diyos. Si Cleopas at ang kanyang kaibigan ay nagsasalita sa atin ngayon sa pamamagitan ng istoryang ito. Ang istoryang ito ay nagsasabi sa atin ng kanilang maningning na karanasan ng hapon na yon. We are being told that if we aspire to discover the joy of Easter, na siya lamang tanging makapag-aalis ng dilim at ng kalungkutan, hindi na natin kailangang lumayo pa at hanapin ito. Kailangan lang nating buksan ang ating mga puso, ang ating mga pintuan sa tahanan upang papasukin si Jesus at manatili sa ating buhay. Hindi sapat na ating nakakasama si Jesus along the road of our everyday travels, everyday journey. Kailangan din natin siyang anyayahan ng tapat na pumasok sa ating puso. That unless we invite Jesus to come and enter into our hearts and home, hindi natin masusumpungan ang kaligayahang hatid sa atin ng pagkabuhay na muli. Kumakatok na nga si Jesus sa ating mga puso, sa ating mga pintuan. At kung sino man nakakarinig at nagbukas nito, papasok siya rito. Papasok siya, makikisalo kasama natin at bibigyan ng kaliwanagan ang ating buhay, pag-asa ang ating mga pananaw. Kaya ating papasukin at bayaang manatili ang buhay na Kristo sa ating mga buhay. Sa pangalan ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. Amen.